Magandang umaga sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon? Sige, sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome sa gawain at pagpalain tayo lahat. Okay po? So, sige. Medyo hindi kagandahan yung panahon, hindi ka nakasabi ng iba. Pero para sa lahat ay maganda. Lalo na sa mga hindi naulanan yung pananim, ito ay pinakamaganda sa lahat. Amen po? Okay. So ngayon, yung ating pag-aaralan is a heart full of joy. Okay. Kayo ba'y masaya? Amen! Parang hindi naman. Masaya po. Oh, parang may pinipilit lang yung ngiti. Huwag niyong pipilitin yung ngiti kasi ang pangit doon, ano? So, dapat tayo ay maging masaya. Ano po? Sapagkat isang magandang kagamutan ng isang tao ay lagi masaya. Tama po? Pero yung saya ay mayroong mga pinanggagalingan po yun para maging masaya ka, ano? Di ba? Laughter is the best medicine. Biblically, sa Proverbs, yun naman talaga. Pag ikaw ay laging palangiti, pag laging ganda yung ginagawa mo, lagi lang masaya ang buhay, magiging masaya lagi yung katawan. Okay? Pero pag laging ka po talagang masaya, mga kasama mo ay magiging masaya. Pag kasama mo ay malungkutin, lahat kayo dyan ng mga nakatambay, lahat kayo ay malulungkot. Diba? So, sa tambay, pag nakita ko, lagi lang masaya eh. Pero pag umuwi na bahay, malungkot na. Kasi pinagagalitan na ng asawa. Di ba? So, marami po tayong pinanggagalingan ng kasiyahan. Maraming pinanggagalingan. So, halimbawa, may ikakasal. Masaya siyempre yung ikakasal. So, pero, alam niyo po, minsan, yung hindi natin maiwawala dito yung happiness eh. Laging andyan siya. But sometimes yung happiness is kung happy ka ba pag may dumarating sa'yo. Kasi yung joy po, iba po kasi yung joy ay bigla ito dumarating na masaya ka na wala ka namang pinanggalingan na dumating sa'yo. Pero yung happiness, kung bakit ka nagiging happy sapagkat may dumating sa iyong bonus, may dumating sa iyong 13th month pay, may dumating sa iyong cellphone, kaya happy ka. Happy ka ba? Happy sapagkat may backpack mong cellphone. So, ibig sabihin, may pinagmula kung bakit ka masaya. Tama po? So, yung joy na binibigay sa atin ng Panginoon, may bagay man o wala, mararamdaman mo yung saya. Yung joy na yung binabay yung kagalakan na yan. Ano po? So, minsan bigla ka na lang nagagalak na wala mang pinanggalingan. Binibigay ng Panginoon yung kagalakan ng bawat isa sa atin. Amen po? Kaya yung ating pag-aaralan ngayon this month is isang pusong puno ng saya. Dapat itong month ito ay lahat ay masaya. Why? Sapagkat ito yung pinakakaantay ng lahat ang Pasko. Yung pagsilang ng ating Panginoon. So, dapat lahat tayo ay masasaya. Tama ho? Okay. So, sabi dyan, waiting on the Lord with intelligence and joy. Okay, so aantayin natin yung ating Panginoon na may kasamang katalinuhan at mayroong kagalakan. Tama po? So, isang magandang bagay po sa pag-aantay ng Panginoon ay may ginagamit tayong talino. Paano ko ba aantayin ang Panginoon? So, dapat may talino tayo ron at para siya ay makasama natin at di ba doon dapat masaya tayo na habang tayo ay nag-aantay sa ating Panginoon. Tama po? Na hindi dapat tayo yung parang buring na kailan tayo darating ng Panginoon. Tulad po ito na may mga kapamilya sa ibang bansa. Ano po? So, nag-aantay ka, nagtsatsaga ka, nagbibilang ka ng araw, hanggang sa pagdating ay magiging masaya yun. Tama po? Pero, kung nag-aantay ka sobrang lungkot, kahit tagal-tagal naman dumating, dinili na naman, imbis dapat sa Sabado na umuwi, darating na naman sa susunod na buwan. So, magiging masaya kaya, no? So, ano ba yan? Huwag ka na nga lang umuwi. Biglaan na lang, busbot na lang lagi. So, may mga ganung mga bagay, may mga senaryo na ganun yung nangyayari. Hindi sabi dito, wait on the Lord with patient and joyful heart. Yun yung the best na dapat natin ginagawa while waiting our Lord Jesus Christ.
So, kailangan talaga natin yung pagtitiis eh. Tama po. Pero yung isang tao mainipin, hindi marunong magantay. So, may mga tao po hindi marunong magantay. Ano po? Halimbawa, punta kayo ng isang lugar. So, Brad, punta ka dito ng 9 o'clock. Halimbawa, lumagpas na 9 o'clock. Hindi na makapagkita, iniiwan na talaga eh. Saka naman dumating yung kanya, inaantay. So, may mga taong mainipin. Kayo ba? Mainipin ba kayo? Mahirap pag-intay, no? Kaya dito sa simbahan, pinapatupad po natin dito, hindi tayo nag-aantay sa isa't isa. Kung ano yung oras, umpisa tayo. Tama? So, walang antayan. Ano po? Okay. So, sige. Tayo lahat ay tumayo at samahan po ninyo ako sa aklat ng Matthew 25:6 to 13. Matthew 25:6 to 13. Okay, tama-tama yung pinaawit natin. Okay? So, basahin natin. Pwede po bang pakilagay sa ating screen yung ating pag-aaralan ngayon? So, while waiting on the Lord, ano yung dapat ginagawa natin? Ay magkaroon tayo ng katalinuhan o magkaroon tayo ng kagalakan. So, sige, nakuha niyo na po? Okay, so, 6, ready, go. In the middle of the night, there was a shout, "There's the groom, come out to meet him." Since the groom was delayed, they all became rosy and fell asleep. But the sensible ones took oil in their flasks with their lamps. But verse 3, Sorry lang po So verse 7, then all those virgins got up and drank their lamps. Verse 8, but the foolish ones said to the sensible ones, "Give us some of your oil, because our lamps are going out." The sensible ones answered, "No, there won't be enough for us or you. Go instead to those who sell and buy oil for yourselves." Then, when they had gone to buy some, the groom arrived, and those who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later the rest of the virgins also came and said, Master, Master, open up for us. 12, but he replied, I assure you, I do not know you. Verse 13, therefore be alert, because you don't know either the day or the hour. Either the day or the hour. Hanggang 13 lang tayo. Okay, tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po'y naririto, God, and we invite your Holy Ghost be upon us sa aming purihin upang kayo, O Diyos, ay aming bigyan ng karangalan. In our 6 days na nagtrabaho ang Panginoon, and now, in 1 day, Lord Jesus, narito, O Diyos, kami ngayon upang kayo ay parangalan, Panginoon. Lord God, maraming pong salamat sa lahat. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Okay, tayo magkakaupo na. So, ito, na ating tatalakayin ngayon. So, sa pag-aantay, ay dapat lagi tayo mayroong talino na ginagamit. Ano po? Mayroon tayong kagalakan kapag nag-aantay. Kasi alam niyo po yung nababagot na, ay hindi na nagiging maganda yung aura ng kanyang buhay. Yung naiinis na, yung kahit nag-attend ng simbahan, hindi na pumapasok sa kanya yung mga salita ng prayer sapagkat wala nang joy. Wala nang galak sa puso niya yung ginagawa niya. Eh, kasi naboring na siya sapagkat sa kaantay. Yan o mga kapatid dito sa verse na ito 10 virgins na ito ay natulong sila sama-sama. So, ibig sabihin, nawala na lang sa pagkakaantay nila ay sila napatulong na bigla. Okay? So, ito ay 10 babae. Okay? Sila ay may 5 matalino at mayroong 5 hangal. Okay, tama? So, ngayon, ang matalino, sila ay may big-big na ilawan.
plus may dala pa oil. Subalit, ang angal, mayroon silang ilawan, pero wala naman silang dala reserva. Okay? So, tingnan nyo yung pagiging Kristiyano natin. As a Christian, kinakailangan natin yung intelligence. Enjoy. Okay? Hindi pa pwede lang tayo nagagala. Kailangan natin isipin natin ano ba dapat yung ginagawa natin. As a Christian, are you prepared to meet Jesus? Di ba? Kinakailangan tayo ay handa. Hindi na dapat tayo lack of preparations. Okay? Sa paghahanda ho natin, hindi dapat lack of preparations. Dapat tayo ay laging prepared. Maraming mga tao ngayon, ang pinaghahandaan is yung occasion. Already, it is also an occasion. Pero lang yung tatandaan, itong ating ginagawa ngayon as a Christian, na kinakailangan natin handaan yung ating Panginoon. Sapagkat sa binasa natin, hindi mo alam yung oras o araw ng kanyang pagbabalik. Hindi po nito yung kailangan wait lang Panginoon. Tika. Wala ko yung tika dito. Wala ko yung gano'n. All of us, tayo lahat ay nakarinig na ng salita ng Panginoon. Wala na tayong dapat pagsisisihan pa. Wala na tayong dapat sisisihin tao. Kung dumating man yung araw at pagdating ng Panginoon at may kulang ka at hindi ka sa kapatid mo, wala na yun. All of us, lahat tayo ay nakarinig na ng salita ng Diyos. Once again, hindi natin kailangan maging lack of preparations. Ngayon mga kapatid, marami tayong mga pinaghahandaan sa buhay natin. Lalo na itong month na ito ay darating Christmas celebrations. And then after nito, 31 is pagpapalit ng taon. But ngayon ang tanong, gaano ba talaga tayo kahanda sa pagdating ng Diyos sa buhay natin? Diba? Ulitin ko po, itong 10 virgins na ito, ang 5 dito ay matalino at ang 5 ay hangal. So, ang kagandahan, yung preparation po nila, mas matalin po dito mag-prepare yung matalino. Alam naman din ng mga hangalinin na darating yung Panginoon na di alam yung oras at araw. Kaya dito, yung ginawa ng 5 matalino, mayroon silang lampara, din mayroon pa sila oil. Ang iniisip kasi nila doon, baka hindi dumating ng ganitong orasyon. Kasi, ulitin ko, hindi kailanman walang nakakaalam ng araw at oras ng kanyang pagdating. Ganun yung matalino. Dahil hindi natin alam kung yung talagang eksakta na darating si Jesus o yung bride. So, kinakailangan natin, magbago tayo. Di ba? Pero ang mama, yung hangal, anong kanilang dala? Yung kanila, kasi mayroon po silang ilaw, parehas po. Parehas po silang may ilaw. Ang problema, a-adapt na lang yung kanilang ilaw sapagkat wala po silang reserva. Ito minsan yung mga Kristiyanong maraming nagliliwalin. Today, mga kapatid, ang dami ngayong entertainment. Marami ngayon naghahanap mga tao na pinaglilibangan. Tama po? Tingnan niyo mga kapatid yung ating binasa ngayon. Nung pagkakataon, lumakad yung pagkakataon, sabay silang natulog. Lahat naman sila natulog. Then after that, mayroon silang narinig na tinig. At narinig din na matalino at narinig din na hangal. Ibig sabihin, sama-sama, parehas pa rin. Pero kahit tayo sama-sama dito sa simbahan, mayroon po talagang nagbiburpe. At mayroon hindi talaga nagbiburpe. Tingnan niyo mga kapatid nung natulog sama-sama. Nung sumigaw na andyan yung ikakasal, lahat naman nila narinig. Ang nagka-problema lang dito is lack of preparations. Kahit lahat tayo dito ay magkakasama. Kasi magkakasama po sila. Kaya lang sinabi lang doon, may 5 matalino at 5 hangal. So halimbawa, sa simbahan, mayroon talagang nakapag-prepare at mayroon hindi nakapag-prepare. Tama? So, yan po yung magkakasama sila. So, narinig naman nila yung voice. Ibig sabihin, attentive naman sila. Ay, bush yun ang magkakasala. O, lahat naman sila, pati nga yung mga alam din nila yung tinik Alam naman nila So, then after that, mga kapatid,
Anong ginawa po ng matatalino? Sila po ay nag-prepare, nag-ayos. Inayos po nila. May ilaw na sila, tinignan nila kung may laman pa yun, kung kulang, ano gagawin nila? Mayroon silang dala, resiba, dadagdagan mo. Kasi isipin niyo po, yung pagdating po doon, hindi naman kaagad umimik nila kaagad yun eh. So may proseso pa na bago pa sila papasukin. Mayroon pang mga gagawin. So ito yung hindi na paghandaan ng hangal. Then after ng mga kapatid, nang habang nag-aayos po sila, sabi doon, bigyan mo naman kami ng lakas kasi nag-aandap-andap na siya. Hindi pwede. Huwag yung sabihin mo dito na sila ay kuripot at hindi na sila makapagbigay. Marami na pong time na binigay sa atin ng Panginoon. Time na po yun para daw sa ating paghahanda lahat. Diba sabi natin, mas maganda talaga po nag-ibigay, yes, tama mo. Pero sa time na ito, during the time mga kapatid na ito, na ating pinasa dito, hindi na yun doon kasi preparation na natin yung lahat. Nakuha niyo po yung ibig kong sabihin? Oh. Wala na. Lahat ikaw ay nakinig ka na. Nakinig ka na. Binigyan ka na ng pagkakataon. Pero yung time na yun, wala na talaga doon kapatid. Kung sino man yung makakasama ng Panginoon, hindi makakasama ng Panginoon. Kaya ngayon pala, sana lahat tayo ay preparado na makasama ang Panginoon. Naintindihan? Ang nangyari po dito, pumunta na lang kayo doon, bumili kayo, kung mayroong magtitinda, bumili kayo doon. Ito yung hindi maganda. Yung occasion sa kakapa, bibili ng kailangan mo. Ang hirap mo, di ba? Baka mamaya, pagbalik mo, kasi nag-iwalay pa kayo doon, marami pang mga distraction na pagpunta mo doon, baka may wala, o di kayo may nakita kang magaganda, napasaya pa yung ano mo, kasi, ay, hindi pa yung mag-uumpisa. Eh, baka pagbalik mo, tapos na yung kasalan. Marami mga Kristiyano ngayon nagilimbaliw na gano'n. Eh, hindi ba na yun? Hindi ba? Yes. Pero huwag niyo po kayo magpakampante sa ganong sitwasyon. Kasi kung titignan niyo yung binasa natin yung pinakahuli, hindi po natin kailanman alam yung oras, the hour and the day, hindi po natin alam kung kailan siya darating. So sige, umalis sila. Why? The five na virgins ay sila nag-prepare, wala na silang nakasikasin eh, sapagkat prepared talaga sila. Hindi na nila kailangan pumunta doon sa ibang lugar. Mayroon na talaga sila. Naalala niyo po ba pag kayo ay umaalis? Pag kayo ay pupunta ng ibang lugar, kung mayroon kayong pupuntahan, magdala ka ng toothbrush, magdala ka ng sabon, magdala ka ng kung ano pang gumot una niyo, pre. Tinatsansa ninyo kung anong may yung weather condition sa lugar na pupuntahan ninyo. Hindi ninyo alam kung magkakano yung bibinta ng presyohan yung mga mga bagay. Ang ginagawa ay piniprepare natin yon. Lahat ilalagay natin sa bag. Ang problema lang pag hindi ka prepared, yung budget or financial na meron ka, pagdating mo doon, baka kulang pa yun. Kaya kailangan na talaga mo ay mag-prepare kung ikaw ay pupunta ng isang lugar na gusto nyo maging masaya. Tama ho? Hindi nyo naman kasi alam yung presyohan eh. Tulad nung pumunta po sila doon, yung alis hindi nila alam kung magkanuhan yung doon, o kung mayroon, o may malapit, o may malayo. O kung pagpunta nila doon, mamaya may dadaanan sila na, uy, mas maganda pa doon, nakaparok ba kayo ng ano doon? So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng problema. Samantala, kung ikaw ay nakapaghanda, wala kang aatupagin, kundi antayin na yung tawag. Ikaw, nagliliwaliw ka pa, naghahanap ka pa, wala kang pagkakataon na marinig yung tawag sa iyo. Tama po? Ang mayroon ng pagkakataon para marinig yung tawag, yao, matalino, sapagkat ano po sila. So, ano nangyari? Sino po? Sabi, sino nakachimpo? Ang nakachimpo, mga kapatid, ang talagang nakapasok dito, sa wala na pong iba, kundi ito o 5. Pinapasok po sila na ikakasal. Tama po? Nung makapasok po roon, saka naman dumating yao, 5, hangal. Anong ginawa nila? Master! Master! Papasukin mo kami! No! Hindi ko kayo
dito sa simbahan, be sure na kilala natin ang Panginoon. Kasi alam ng matalino na kilala talaga nila ang Panginoon. Bakit sila nag-prepare? Kilala nila ang Panginoon eh. Bakit po? Una, may sinabi sa Biblia na hindi natin alam yung oras at araw. Isi na hindi eh. Hindi nila kilala, hindi nila nabasa. Ay may babala na yung Biblia eh. Kaya ito na nga ito, kung alaman nila yung ganun yun, nagsayang lang sila, nagliwaliw lang sila, nagpakasakala na lang sila eh baka akala nila hindi pa naman yung darating, kaya gano'n na lang. Kaya yun yung maging aral ng lahat ng Kristiyano sa araw nito. Sa panahon natin ngayon. Di ba? Sa dami po ngayong mga entertainment, marami po ngayon mga makabulaklak na mga panalita, paningin sa ating mga buhay. Baka mamaya, nalalagay na po sa alanganin yung ating spiritual na buhay. Baka hindi na tayo nagiging matalino. Di ba? Sabi natin diyan, sa binasa natin, sabi natin, waiting on the Lord with intelligence and joy. Bakit nilagyan natin ng joy? Hindi po maganda na nag-antay ka na malungkot. Lahat naman nag-antay ay dapat masaya. Tama po? Tama ang verse to? Halimbawa may galing sa ibang bansa. Bakit ka masaya? Maraming pwedeng bagay na magiging masaya ka. First, pagkikita mo siya. Pangalawa, may pasalubong siya. Di ba? Pangatlo, makakapag-enjoy, pupunta kami kung saan saan. Maraming bagay kaya dapat may saya ka na nararamdaman doon. Wala naman siguro nag-iintay na hindi masaya. Lahat naman masaya. Nasa si Brother Lodi. O yung mga na may darating. Ayan, yung sa hulihan natin, may darating. Huwag na natin pangalanan. O lahat naman yung darating. Kung sino mang may darating, siyempre masaya. Darating yung aking. Di ba? So masaya ka. Okay, so sabi niya, then sabi dito sa ating, kunito ko lang palang sa inyo yung loob ng ating binasa para lalo ninyo maintindihan yung laman niya. Okay, sabi niya, while with many things can get in our way, sa pagkilagay sa namin ng ating introduction. So ito minsan yung ating naranasan. Habang naghihintay tayo ng maraming bagay, ang maaaring umadang sa atin, yung pagod. Nakakapagod na nakahantay sa'yo. Di ba? And then sometime, yung impatience natin, yung kawalaan na natin pagtsatsagan, sabi, ano ba yan? Sabi mo, uwi ka ng ganito. So, lagi yung tandaan, yung pinabagit ko po dyan, yung dulo ng talata na pinanggit natin, hindi kasi natin alam yung oras at araw. Ito yung bagay, minsan, napapagod ka na sa kaantay, ano kaya may darating ng Panginoon? Di ba? Hindi tulad sa 25, sure yun talaga eh, di ba? Na 25 yun. Ba't ang Panginoon, hindi po talaga natin alam yun. And then sabi dyan, yung napapagod o nabuwuri ka na. Di ba? Kaya kayo talaga darating ng Panginoon, many others. So maraming mga bagay na pwedeng maramdaman ka. Hindi pa naman siguro siya darating ang mas bagay dito ngayon. Doon na muna ako, aliw-aliw na lang muna ako kung ano-ano. Iingatan nyo, baka yung pinaglilibagan ninyo ay yung pinaglilibagan ninyo is to entertain lang para sa sarili nyo. Baka mamaya yung pinaglilibagan ninyo, hindi naman libangan na talagang para sa Panginoon. Ang magandang libangan, yung naglilibang ka, na mayroon siya related doon sa ginagawa mo siya inaantay mo. E paano yung inililibangan mo, imalayo naman doon. O di, mahirap yun. Baka dumating bigla, ang layo-layo tuloy sa kanya. E kung ano yung pinagagawa mo. O, di ba? Kaya sabi dito, then, we lost the man of waiting, so we look for entertainment. So, dahil ganun yung nangyayari, minsan yung tao, naghahanap na lang kung ano, maalis ng simbahan. Tagal naman nung dating ng Panginoon. Maalis ng simbahan, maghanap sila kung saan siya masaya. Kaya makita niyo na kahit ganun yung gawin niya, hanapin niya yung saya, mahirap po. Di ba? Kahit saan simbahan, umalis ka man yan, kung gusto mo maghanap ka ng entertainment para sa'yo, wala pa rin yun. Ang hinahanap mo ay para maging masaya o kung ano yung pangangailangan ng katawan mo, wala yung mga kapatid. Minsan ganun yung nangyari po dito yung nangyari po doon sa limang hangal. Alis na muna tayo, bilhin na muna tayo, hindi pa yan, hindi pa yung bago-upisa, doon na muna tayo, alis na muna tayo. Ayaw, umalis sila. Walang mapakialam niyo, sige, di umalis kayo.
O, ano kayo? Kung gusto niyo hanapin. Basta kami narito, handa kami. Iba po talaga kasi yung may talino at yung hangal. Magkaiba po yun. Napakalayo. Di ba? Kaya din sabi dyan, then the question is, whether our entertainment will bring joy or sorrow to what we are waiting for. Ito yung masaklap ano po sa buhay natin. Yung paglilibagan ba natin ay magdudulot ba ng saya o kalungkutan sa ating inihintay? Tingnan niyo mga kapatid yung 5. Nagdulot ba ng saya doon sa ikakasal? Hindi eh. Kasi kung nagdulot yun ng saya, yung pagtawag, Master, buksan nyo. Sabi, no. Sarado na. Hindi ko kayo kilala. Yung bawat umaalis sa piling ng Panginoon, hindi niyo kilala. Ang sakit lang sa kalooban, di ba? Dahil kasama mo yung 5, ang akala mo makakasama din kayo, hindi pa kayo masahero. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo kanina, lahat naman itong 10 na ito narinig yung tinig. Kaya kasi na nagbaligwasan eh. Tama po ba? Kung oil naman, parehas may oil. Parehas po silang may lang. Ang nagkaibahan lang ay may reserva yung 5. Kaya maganda yung may talino. So tulad dito sa simbahan, ang pinakamaganda lang mga kapatid ay lahat tayo hihanda. Kasi marahil dito sa ating simbahan, mayroon talaga nakahanda at mayroon hindi. Ayaw natin mangyari yun. Tama po? Maliwanag po, clear din po doon sa ngal, alam din nila ang tinig nung ikakasal. Alam din nila. Alam din ng matalino. Alam din nila, di ba? Pero dito na po nagka-problema pagdating ng oras nito. Okay? So mayroon tayong 3 bagay na pag-uusapan dito sa ating nakita. Ano po? So sabi dito, sa 3 bagay nito, mga bagay na dapat natin gawin ng may kagalakan at katalinohan habang naghihintay sa Panginoon. Kayo ngayon mga kapatid, sa pag-atay natin ngayon sa Panginoon, ano ba yung mga ginagawa natin? Ano yung mga pinaghahandaan natin? Itong December na ito, kadalasan yung mga pinaghahandaan natin ay sa darating na 25. So, mabuti pa nga naghahanda tayo ng... Sino po sa inyo hindi ko kayo pinagbabawalan ng maghanda dito. Sino po sa inyo yung nakapagtago na ng mga ihanda? Kasi sa darating mga 25, mamahal na yan. Sino yung nakapamili na? May nakapamili na? Sabi, wala pa eh. O, diba? Yung 25 pinaghahandaan natin yung... Ang dami nga yung gagawin mong itong remaining months of 2024. Basta last month, every year, ay lagi nagkakaroon ng sinabing aligagang mga preparasyon. Okay? So, para huwag makapos. Pero kahit dumarating kumakapos pa rin eh. Ano? So, sana ganun yung ginagawa natin sa Panginoon eh. Ano po? So, sana ganun din sana yung paghahanda natin spiritually kung paano natin inaantay yung ating Panginoon Isus sa kanyang pagdating. Kasi ang pinakamaganda hindi kasi natin alam yung oras kung kailan. Kung may sinabi lang ng Oktubre ng ganito yung petsa at oras ng ganito, di sinsanay, magkakahanda at lahat tayo ay makakasama. Hindi po eh. Di ba? So, ito yung 3 bagay na dapat muna natin na makita. Ano ba yung dapat natin ginagawa habang nag-aantay? Kasi yung tao mainipin. Walang pagtsatsaga. Pag habang nag-aantay ka, minsan, nawala na, ando na, nagliliwaliw na kung saan yung mga ginagawa na. Kung sino din nagiging kasama sapagkat sila yung nabago sa pag-aantay. Kaya nga nagliliwaliw eh. Di ba? Marami ngayon nagliliwaliw na mga Kristiyano na ang buong akala nila matagal pa dumating ang Panginoon. Di ba? Ang dami ngayon. Hindi mo alam kung ano yung mga pinagagawa. Minsan, pupunta sa ibang simbahan, minsan, lalo na kung puro artista yung naroon, doon tayo kasi maraming artista. Di ba? Hindi ko ganun masusubok yung buhay mo spiritually.
Actually, mga kapatid. Di ba? Dahil doon ako sapagkat mayaman yung simbahan ganito. Marami pa pwedeng maging ganon. Pero alam niyo po ba ito mga kapatid na sinabi dito ng Biblia? Di ko kayo kilala. Di ko kayo kilala. Ito yung kilala ko. Sila lang yung kilala ko. Okay? Alam niyo mga kapatid, masakit po yun. Halimbawa sa isang kasal, may invitasyon at yung isa ay wala. Tapos yung wala, sino yung gustong pumasok at yung na may invitation ayaw pumasok. Eh, siyempre natural, titingnan doon ng coordinator kung may invitation siya o wala. Pag wala kang ipapakita, ano gagawin sa'yo? Papasukin ka? Hindi. Di ba nakakahiya? Papalisin ka. Next. Papakita mo, pinakita mo, invitation, okay, pumasok ka. Di ba? Minsan mga kapatid, itong buhay natin talaga dapat sa panahon natin ngayon ayusin na natin. Para dumating yung araw, hindi kaya yung papunta mo sa pintuan ng Panginoon. Okay, sabi dito, number 1, habang nag-aantay. Number 1, we will meet the Lord with intelligence and joy when our lives have a personal relationship with Him. Tama po? Magkakapasok mo lang naman at kung kilala mo siya. May information ba tayo sa Panginoon? Mayroon ka bang katibayan na kilala mo siya? May katibayan ka ba na ikaw ay papasok doon? Sino siya? Mag-umpisis tayo sa bawat tanong. Di ba? We will meet the Lord with intelligence and joy when our lives have a personal relationship with Him. Without relationship para sa ating Panginoon, bakit naman kita papasukin? Di ba? Ba't naman kita papasukin? Wala na ka naman relasyon sa akin. Ano yung connection ko sa'yo? Di ba? Siyempre, kung sino yung mayroon malapit sa akin, yung kilala ako. Di ba? Yung kilala ko, of course, siya yung aking papasukin sa pag kilala ko siya, kilala niya ako. Pero kung hindi ka kilala, hindi. Halimbawa, simple lang sa buhay ng brother sa to. May kakatok sa bahay nila. Tama, brother na yan, gabi. Kilala naman nila kung sino-sino sila. 5 kayo, di po ba? O 5 kayo, si Eris, si Risa, brother Ryan, brother Sator, and then, still kita. May kakatok. Ibang tao. At kakatok sa kanila. Basta-basta di ba papasukin? Tao po, makikitulong po kami. Sino po kayo? Siyempre magtatanong kayo, sino po kayo? Eh ako po si tagalong kami, taga Mindanao. Bubuksan yung pinto. Hindi mo papapasukin yun. Sapagkat walang informasyon sa kanila. Hindi mo alam yung identity nila. Hindi mo kilala, hindi mo wala sila kaugnayan sa iyo, tapos kakatok at magkikitulong sa inyo. Di po ba? Ito yung nangyari po doon sa 5 hangal. Kilala niyo ba ako talaga? O ba't kayo kumakatok sa aking pintuan? Ang kilala lang dito ng Panginoon yung laging naghahanda sa Kanya. O, di ba? Sabi dito, kung ikaw ay mayroong magandang relasyon sa Panginoon, kung may pagkakilala ka sa Kanya, oo, kilala mo po si Jesus. Siya po yung namatay sa aking kasalanan. At tinatanggap ko siya bilang tagapagligtas ng aking buhay. At ito yung sinasabi sa Biblia. Di ba? Kung aking ipapahayag na si Jesus ay Panginoon ng aking buhay. Di ba? So, pinapahayag mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, mayroon ka talagang informasyon at kilala mo si Jesus. Yan yung sinasabi natin, relationship. Pero kung wala mga kapatid, pag ikaw ay tinanong ng Panginoon, matatanimik ka ngayon. O, di ba? Dapat kilala natin talaga siya. Tama po? O, anong sabi po dito sa verse na ating babasahin? Sabi dito sa verse 6 and 12, and at midnight, a cry was heard, behold, the bridegroom
coming go out to meet him. Oh, narinig nila. O, di ba? Narinig po nila yun. Oh, sabi niya, and at midnight, yung isa. Ano yung isa? Yung isa pa. Yeah. But he answered and said, assuredly, I say to you, I do not know you. Di ba? So dito, ay nagkamayroon na po sa 12 ng problema. Mayroon na po siya dito, hindi nakilala. Sino po siya? Sino po sila? Yaw, 5, Hanal. Sabi, hindi ko talaga kayo kilala eh. Although na narinig ba nila yung boses noon, nilang 10, pero kahit alam nila yon, pagdating po noon, hindi ko kayo kilala. Ang dami po kasi nagsasalita ng tungkol kay Jesus. Pero wala naman talaga relasyon sa Kanya. Parang ganito lang mga kapatid. Sino presidente natin ngayon? Si Marcos, tama? Kilala niyo ba siya? Kilala niyo ba? Ako kilala ko, di ba? Kilala ko. Tatanungin ko kayo ngayon. Ikaw, Brad Brian, kilala ka ba ng Marcos? Hindi, di ba? Ganun lang po yun, mga kapatid. Hanggat wala kang relasyon sa kanya, hindi mo na siya makikilala eh. Ito yung nangyari sa 10. The same, mga kapatid, na narinig po nila yung boses. Pero pagdating po sa 12, but he answered and said, assuredly, I say to you, I do not know you. Halimbawa, si Brother Ryan, oh, Mr. President, ako po si Ryan. O ano ngayon, sino ka naman? Diba? O bakit ka nagpapakilala? O bakit ano naman? Isimarkos ako. O kilala mo ako. Kilala niyo ako. Diba? Binuti niyo ako. Ito ako. Pero kung personal na po yung pag-uusapan about relationship, mga kapatid, wala po. Ang kilala niya, yung kanyang anak, yung kanyang asawa, yung kanyang relatives, yan yung kanyang makakilala. Pero ikaw, wala po. Ito, mga kapatid, yung mahalaga dito. Ang tinutukoy ko dito, mga kapatid, yung personal na relasyon mo sa Diyos. Tama po? Ito yung pinakamahalaga. Kaya sabi dito, sa talata na aking babanggitin. John 10:27. Tingnan niyo po yung John 10:27. Sabi diyan, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang nangyari lang po na maganda talaga doon sa 5, sumusunod po talaga sila sa Panginoon. Kaya ready, prepared po sila, hindi po sila lack of preparation. Prepared po sila kasi sumusunod sila eh. Hindi ka talaga, hindi talaga. Oo, napakinggan. Pero tingnan niyo po, my sheep hear my voice, and I know them, and they shall follow me. Di ba? Sila ay, ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig. Kilala niya ito, at ito naman ay sumusunod. O, di ba? Kaya ganun po yung nangyari. So, dahil sa pangyayari na ito dito sa mga nag-aantay na ito, walang ibang nakapasok, kundi yung 5 batay. Huwag tayong maging hangal sa harapan ng Diyos. Huwag tayong maging hangal sa kanyang mga salita. Ang dami hangal sa salita ng Panginoon. Huwag po tayo, mga kapatid, na ibahin yung salita ng Panginoon. Huwag natin lituhin yung ating mga sarili sapagkat hindi kailanman naglilito yung salita ng Panginoon. Tama po? Hindi magtuturo sa inyo ang Panginoon na isang bagay na mali. Tama po? Tingnan niyo po, wini-welcome niyo nga eh. At hindi siya tuturo doon at umalis ka doon, kundi tinuturuan ka kung paano ka maglilingkod. Di ba? May mga maling pag-iisip minsan yung tao. Tingnan niyo po yung 5. Umalis na lang sila doon. Yun yung kakulangan ng bawat isa, minsan sa atin. Yung hindi na po natin masisisi po ito kasi panahon na po ito na kung saan lahat na po doon ay naroon sila, hindi na kailangan na
Sasabihin natin, bakit nakapag-kuripot ako? Sobrang, hindi, kasi mayroon pa silang inaantay pa noon. Na alam nila yung langis nilang dala ay sasapat at sasapat yun doon sa pag-aantay. Hindi na automatic pagdating ay papuntay na sila agad eh. Di ba? Ito po yung book of life. Andito po yung pangalan? Andito o wala? Nakasulat ba yung pangalan dito ng limang ito? Tingnan mo nga. O sige, papasukin niya sa kasalan. Papasukin siya. Itong lima, nakasulat ba? Wala, ewan ko. Hindi natin kilala yun. Hindi papasukin. Kaya lahat tayo, ang sino mang tao lang na naglayong-uli, sayang di ba yung mga pagkikinig natin sa salita ng Panginoon pinakauli? Ikaw ba ay mawala? Hindi ko po kilalagay ng Panginoon. Huwag kayong alis sa salita ng Panginoon. Hindi kayo lalako. Dapat lagi lang kayo nakapokus sa salita ng Panginoon. Okay? Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, tatlo lang. So, pangalawa, we will make the Lord with intelligence and joy when our hearts shine for Him. Tama po? Alam niyo mga kapatid, yung pag-aantay natin sa Panginoon, dapat mong paliwanagin ang buhay mo ngayon. Sikapin mo ngayon na magliwanag. Sa dati po ngayon, mayroon akong mga nakitang bahay-bahay na, ang ikis lang ng mga liwanag. Diba? Minsan yung mga puno, may mga pangalan yung Christmas light. Ito, may Christmas light tayo. Dapat tayo, habang nag-aantay, lalo tayo nagliliwanag. Diba? Tingnan niyo po yun. Bakit continue yung kanyang liwanag? Kasi may reserva eh. Hindi nag-aadap-adap. Sa pag-aantay natin sa Panginoon ay dapat hindi ka nag-aadap-adap. Dapat ikaw ay laging nagliliwanag. Diba? Sabi niya, we will make the Lord with intelligence and joy when our hearts shine for Him. Kita-kita naman. Diba? So makikita naman natin yung result, yung nangyari po sa lima na ito. Ang Kristiyano habang nag-aantay sa Panginoon dapat tayo naliliwanag. Huwag ho tayo doon sa mga entertainment. Yung linilibangan na natin, hindi natin alam kung magdudulot po doon sa inaantay natin ng saya o kalungkutan eh. Di ba? Habang ikaw ay nag-aantay, dapat nag-aayos ka. Inaayos mo ang iyong sarili. Tingnan niyo mga kapatid dito. Sabi niya dito sa talata na aking babasahin, verse 4 and then 7. Sabi niya sa verse 4, sabi niya, asa na? Subalit, ang matatalinay nagdala ng langis, bukod pa sa mga kanilang ilawan. So, ibig sabihin, yung content nyo na nagliliwanag talaga siya. Kaya may reserve sila. And then 7, ang sabi niya dito, agad nagbangon ang 10 dalaga at inaayos ang kanilang ilawan. Halimbawa, yung buhay mo ay isang ilawan. Ayusin mo ang buhay mo ngayon. Tama ho? Dahil ang ilawan na yan, yung nagliliwanag sa buhay natin. Ayaw ng Panginoon na nag-adap umalabo ang ilawan. Gusto lagi ng Panginoon na ikaw ay laging nagliliwanag, kumikinang. Tama po? Ayusin natin. Di ba? Isang magandang mensahe sa atin mga kapatid ng salita ngayon ng Panginoon ngayon ay ang pag-ayos ng sarili natin. Fixing ourselves. Di ba? Sabi niya is fixing ourselves. Ito yung oras na dapat ayusin natin yung buhay natin. Tama ho? Para magustuhan ng Panginoon at kilala mo ang Panginoon at kilala niya. Sabi niya, fixing ourselves, adjusting our actions. Ano ba yung action na ginagawa natin ngayon? Ito ba ay malapit sa Diyos o malayo sa Panginoon? Ano ba yung mga pinagagawa natin? Di ba? So sabi niya, adjusting our actions. Dito dahil nalaman na natin na ganito yung sitwasyon, bilang Kristiyano, dapat tayo ngayon ay nagsasaayos. Ina-adjust natin ngayon yung mga sarili natin. Di ba, ang laging binabagin sa atin, do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag po natin gagayahin yung pamantayan ng mundo. Kasi kung gagayahin natin yon ay magiging katulad po tayo ng limang hangal. Okay? Parang nalibang sila sa kanilang ginawa pagbili. Ang dami na yung mga Kristiyanong nalilibang eh.
Di ba? Sa pag-alis nila doon, napalibang sila kaya na-delay yung kanilang. Kung may malapit lang naman ng bibilihan, di ba madali lang sana makabalik? Di mo ba? Ikaw sabihin natin, yung distansya is 100. Mabilis at marinig nila yun eh. Kaya lang nalibang sila eh. Ang dami mga Kristiyano ngayon nalilibang. Saan kayo nalilibang? Baka sa kalilibang natin sa isang bagay na yan, nalibang tayo hanggang nawala na sa atin yung salita ng Panginoon. Ingatan natin yung mga pinaglilibangan natin. Baka hindi na natin alam, hindi na tayo nagliliwanag doon. Fixing yourselves. Diba? Adjusting your action. Hindi na yung katulad ng panahon na ikaw ay hindi pa mananampalataya. Iba na po yun. Huwag tayong malilibang doon sa isang bagay na madidiligin na hindi ka na makasama doon sa iyong mga kasama. Isipin nyo mga kapatid ha, kung meron lang naman nagtitinda doon malapit, di ba? Sige, bilhin na kayo, baka may nagtitinda dyan. Oo, unahan pa doon sa unahan. Maririnig naman nila eh, di ba? Mabilis naman sila kung tumakuron eh. Pero minsan mga kapatid sa ganyang bagay, pag hindi ka taga-prepare, mayroon kang napaglilibang ang mga bagay. Sa paghanap mo, hindi na lang issue yung nahanap, pero kapag nakita mga bagay na nakakaaliw, hindi lang isa, dalawa o tatlo, kaya nahuli ka na pumasok. Kapatid at kaibigan, ayusin nyo natin yung pinaglilibangan natin. Baka yun, isang bagay na hindi ka makapasok. Tama po ba? And then sabi dito mga kapatid, organizing ourselves for the work that is, sabi diyan, that is for God. Isang magandang bagay na para hindi ka malibang, ang pinakamagandang libangan, sabi diyan, organizing ourselves for the work that is for God. Pag yun yung pinaglilibangan mo, ganun yung ginawa ng matalino. Naglibang sila talaga sa paghahanda ng ilaw. Maglibang ka ngayon, ano yung gusto kong libangan? Punta ako sa church, libang na ako magtugtog. Punta ako sa church, maglibang ako ng pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Ano yung pwede kong gawin sa simbahan? And thank you sa nakaisip nito. Ha? Alam niyo mga kapatid, hindi ko kayo dito pinipigilan kung ano gusto niyo gawin. Ang totoo, mas gusto ko na mayroong gumagawa ng isang bagay. Alam niyo naman yung kung ano yung makabubuti sa simbahan eh. Diba? Komportable yung mind natin may lagayan. So, palampakan nga natin ang Panginoon, di ba? Isang magandang bagay na kayo ay dito sa simbahan ay malayang mag-isip sa ikabubuti. Kaya, organizing ourselves for the work that is for God. Pag gano'n yung ating pinagkakalibangan, mas lalong magiging maganda. Ganun yung ginawa ng pag-prepare po ng mga magtalino. Hindi sila nalilibang doon sa anumang bagay sapagkat alam nila kung yung makapagpapalapit sa Diyos o yung makapagpapalayo sa Diyos. Dapat alam natin yun. Di ba? Kung yung paglilibang ko, ililibang ko sa isang bagay, alam ko naman na mali na malalayo na ako, pagpututuunan ng pansin yun. Hindi ko na kailangan pagtuunan ng pansin yun kasi mawawala ako nun eh. Di ba? So mag-iingat po tayo sa pinaglilibangan natin ngayon. Baka sa kalilibang natin, palibang tayo doon, hindi mo na malayo, wala ka na sa Diyos. Akala mo, sa Diyos pa yung ginagawa mo, pero hindi mo alam, nalilibang ka na doon sa mga pinagagawa mo. Mag-ingat tayo. Hindi lang po kasi ito doon sa mga maging sa ating mananampalataya. Hindi natin marahil nasisiyasat yung ginagawa natin sa sobrang kalilibang natin. Akala natin nasa Panginoon pa, pero wala ka nang ginagawa sa Diyos. Dito mga kapatid, kung bakit mayroong family presentation tayo, kasi gusto ko lang talaga doon ay ang bawat pamilya, kung hindi man nagsisimba yung anak, madala ninyo. O kung saan man siya, anak po tayo para ma-handle din yung pamilya niyo sa Panginoon. Isang bagay po yan na mapaglilibangan natin dito sa simbahan. Diba? So yun dapat yung iniisip natin. Yung nagagamit yung pamilya mo, nagagamit ka. Kasi hindi ka naman tinawag ng Diyos na pumunta ka lang ng simbahan. Tinawag ka lang na para pumunta lang doon, tapos umuwi ka na.
Hindi ko ganon. May ginagawa, naghahanda. Tama? Okay. So, yan yung pangalawang bagay na tingnan natin, fixing ourselves. Tingnan niyo po yung act natin. Ito bang gawa ko ay ayon sa salita ng Diyos o ayon sa mundo? Madali lang po yung tingnan, yung action natin. Tingnan niyo po na maayos. Hindi, tingnan niyo mga kapatid yung kung mayroon ka pang ginagawa sa simbahan o wala. Baka komportable ka lang na pumunta ng linggo, akala mo okay na siya. No. Pinapaalam ko na lang, pinapaalam ko po yan sa inyo sapagkat yan yung dapat yung malaman. Hindi po gano'n. Kung mayroon mang binigay sa inyo na pinapagawa sa simbahan, huwag niyong iwanan. Kayo yung mananagot sa Panginoon. Kasi binigyan na kayo niya para mag-improve kayo at maging maayos. Pero pag iwanan natin yung ginagawa natin, may problema kami sa Panginoon, hindi sa amin. Biblically. Itinan po. Okay, so, pangatlo, mga kapatid. So, pangatlo, we will meet the Lord with intelligence and joy when we are always ready. Are you ready? Hindi lang yan sa 25. Dapat ready ka ngayon na para harapin ang ating Panginoon. Okay? Ano po yung verse na atin dito titignan? Sabi dyan, 3 to 4, those who were foolish, okay, took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil and the vessels with their lamps. So, sa paghahanda, ang katulad natin ngayon, puntahan natin yung bunga, yung result ng kanilang preparations. Okay, yung lack and good preparation. Tingnan natin, ha? So, dito mga kapatid sa pangatlo, makikita na natin dito ngayon yung result ng kanilang ginawa. O, di ba? Tayo ngayon mga Kristiyano, malalaman po natin yan pagdating ng araw yung ating mga ginagawa kung ready tayo o hindi. Okay? So, ito mga kapatid na at binasa ngayon, sabi natin kanina, may dala silang ilawan, parehas. At mayroon po silang oil ng parehas. Subalit yung matalino, liban na may lampara at may oil na laman, mayroon pa silang reserva. Extra. Okay? May extra pa po. And then dito sa kabila, wala na silang extra. Tama? Okay. So dito mga kapatid, sabi niyan, the result of always being prepared and the result of not being prepared. Sabi niyan sa nakahanda, the lamp continues to shine sapagkat siya ay handa. And the second is came and with the groom. Ibig sabihin, sila ay pinapasok na ikakasal. And the third, recognizable. Di ba? Yan yung tatlong resulta sa nakahanda. Tama po? Ang kanilang ilawan, ang kanilang buhay, ay patuloy na nagliliwanag habang sila'y nag-aantay sa Diyos. Pangalawa, sabi niya, sila ay pinapasok na ikakasal. Yan po yung resulta ng mga taong lagi handa. And the third, ang sinabi po doon, recognizable. Ibig sabihin, pag recognizable, kilala yung lima kung sino sila. Tama po? Kaya ngayon, tatanungin natin yung sarili natin. Kilala kaya ako ng Panginoon? And then, pag kilala ka, come with me. Tama po? Dahil ikaw ay patuloy na nagliwanag. Pero iba po, doon sa hindi prepared, sabi dito, the result of not being prepared, the lamp will flicker. Ibig sabihin, aandap-andap. Wala lang siyang pakialam. Wala na siyang reserva. O naghanap man siya. Wala na siyang iba. Wala nang ibang laman. Kundi yun na lang. Diba? Sabihin natin nakakuha pa siya.
Di ba lumabas? Bumili. Dahil nag-adap-adap. Ngayon nung nakakuha na sila, sabihin natin pagbalik nagliliwanag na. Huli na. Sarado na. Ang panahon at oras huwag niyong sayangin. Sapagkat ang Panginoon may oras na kanyang pagpuntahan dito na hindi mo kayang baguhin. At hindi niyo po masasabing, tika muna, walang tika. Diba? And then sabi dito, the rock didn't let him in. No? Hindi ka dito welcome. Basta ka na, di ba? Pag hindi na po binuksan yung pinto, you're not welcome. You're not welcome to come in. Kahit anong big mo nung gawin, wala na. At ang pinamaksakap sa lahat mga kapatid na pangatlo, unrecognizable. Hindi kita kilala. Kaya wala kang karapatan pumasok. Tama po? Binanggit ko po sa inyo kanina, kahit sa bahay niyo, kinabrada yan eh. Kilala naman nila yung kanyang kapatid, kilala naman yung tatay niya. Tapos ang ganitong oras may kakato. Di ba? Hindi ko naman yung kilala, bakit ko pupapasukin? Di ba? Mga kapatid at kaibigan, ang binibigay lang sa atin ngayon ng Panginoon, habang tayo nag-aantay, maging matalino tayo lalo na ngayon sa mundong ibabaw na ito. At habang nag-aantay tayo, pwede naman tayo maging masaya habang nag-aantay sa Diyos. Hanapin niyo yung bagay na pagbibaganin natin na maayos. At huwag dumating yung araw na extra ka sa gawain na lamang ng Panginoon. Hindi yung gusto ng Diyos. Gusto mo lagi ka lang reserva? O gusto mo yung lagi kang ginagamit? Masakit yan, di ba? Yung isang magandang bagay na dapat gawin natin, siguraduhin natin na tayo ay talagang nagagamit ng Panginoon. Di ba? Hindi kayo dito extra sa sambihan. Lahat tayo dito ay legitimate na tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi kayo extra. Hindi kayo reserva. Tayo ay lehitimo na mga anak ng Diyos. Pero ulitin ko sa inyo mga kapatid, na kinakailangan lahat tayo dito ay sama-sama na handa. Huwag sana'y dumating yung araw na meron dito hindi naghahanda. Kasi mahirap yun. Tama? Pag-ibayunin natin yung paglilingkod. Huwag nyo gawin extra yung service natin dito sa simbahan. Prioritihin po ninyo yung gawain ninyo sa Panginoon. Kasi kapag darating at darating ang araw, itong lahat ng sinasabi po natin, mangyayari po ito. Kasi biblical, ito po talaga yung mangyayari. Pag hindi natin yung paniniwalaan, matutulan lamang tayo sa hanap. Pero kung paniniwalaan po natin, matutulan po tayo sa matatalino. Tama po? Ito mga kapatid yung dapat natin paunin sa ating pagtatapos. Verse 13. Sabi niyan, watch therefore, for you know neither the day nor the hour which the Son of Man is coming. Sa pinakawaling talata ng ating binasa mga kapatid, kailangan natin talaga ngayon na maging mapaghanda. Panatilihin natin na kilala natin si Jesus. Panatilihin natin ng ating paglilingkod, mahusay, maayos na liliwanag. Panatilihin sa buhay natin yung pagiging handa. Kinakailangan po natin yun sapagkat sa panahon na dumating siya, papapasukin ka niya. At kilala ka ang Panginoon. Alam niyo, pag kilala niyo ang Diyos, hindi niyo siya makakalimutan na sambahin. Si Brother Sator, tingnan ninyo. Dapat wala niya dito ngayon. Andito siya kasi nag-abulsaan niya mag-absent. Ang sarap din po ba na mimikhiin mo yung isang kasi ganun yung pag-aantay. Di ba? Kahit mahirap ang panahon, mahirap yung sitwasyon, ito lang mga kapatid ang pinakamaganda. Hanggat kaya mong gawin yun, gawin mo siya. Kung mayroong mga rason na para tagihan mo dahilan, marami din kung mayroong mga dahilan, mayroon tayong mga gustong gawin, marami po paraan. Pag ayaw, marami dahilan, di ba? Hindi mo rason dahil maulan o may anpan. Alam niyo, may check-up
sinasabihan, ba't pumunta siya, naghabol siya? Bakit ko po yun alam? Sapagkat sinabi po, alam niyo yun si Sister Job eh. Di ba? Yan yung isang magandang bagay na nai-exercise natin as a Christian. Pwede ba natin palampakan ng Panginoon? Yan yung hinahanap ng Diyos eh. Yan lagi tayong attentive, lagi tayong alert as a Christian. Ito yung na binabanggit natin. Bibitingan. Every time, bibitingan. Huwag po natin pababayaan. Amen? So, ang Panginoon, ina-encourage na tayo ng talatang ito na huwag tayong mawawala sa Kanya. Kahit mayroon tayong mga pinaghadang ngayong okasyon, kung ano man yung preparation natin dyan, dapat higit yung preparation pa rin natin sa ating Panginoon. Amen? Na habang tayo nag-agas. Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po Diyos ang bawat isa sa amin. Tayo rin Panginoon sa panahon ngayon na maraming nagliliwaliw, maraming mga libangan. Minsan ang akala ng bawat isa ay naglilingkod sapagkat pupunta na simbahan. But Lord, na ito ang dapat na maintindihan ng bawat isa. Na ang pagpupunta ng simbahan, yes, to honor your name. But Lord, kaakibat ito ay mayroon talagang ginagawa Panginoon. Lord God, pagpalain niyo yung bawat isa. Ipaunawa niyo lahat ng Diyos yung aming mga gawain para sa inyo. Pinupuri ka namin sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na. Amen. Maraming pong salamat.